Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon, at sa mga patuloy po na sumusunod sa gawain na ito ng Panginoon, at sa mga nanonood po ngayon, Mami Albina, all the way from Canada, good morning po, at sa lahat po ng patuloy na sumusunod sa gawain na ito ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. No? Ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang malasakit sa templo. Ano ba ang nakapaloob na hiwaga sa salita na ito na binanggit ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay nagalit at nilinisan niya ang templo ng kanyang Ama? Mga ginigiliw, the temple of Jerusalem, mga ginigiliw. Alam mo, habang sinusulat po ni David, kinakanta niya yung kanta, yung awit 69, 69 at versikulo 9. Kung babasahin po natin ito sa Psalm 69:9, mga ginigiliw. Alam nyo, habang kinakanta niya ito, when he is being inspired by the Holy Spirit, hindi niya akalain, hindi niya alam na ang mga sinusulat niya ito, kinakanta niya na awit na ito, ay mangyayari daang-daang taon o libong taon ang nakalipas, mga ginigiliw. Habang sinusulat niya at kinakanta niya yung mga kanta na ito ng Panginoon, kinakanta niya na ang malasakit ko sa iyong templo ang tutupok sa akin. Yun ang kanta na kinakanta ni David. Mga ginigiliw, yun ang kanta na kanyang kinakha, mga ginigiliw, na ang malasakit ko sa iyong templo ang tutupok sa akin. Ito po ay nakatala sa awit 69:9, mga ginigiliw, no? Na hindi niya akalain na ang mga propesiyang ito, when he is being inspired by the Holy Spirit, hindi niya alam na ang kinakanta niyang awit na ito ay mangyayari sa darating na Mesayas, daang-daang taon ang makakalipas, mga ginigiliw. Kaya kung nangyari ito sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, nung sinumbat niya ito sa mga pare, sa mga pariseo, sa mga tagapagturo ng utusan, sa templo ng Jerusalem, na ang malasakit ko sa iyong templo ang tutupok sa akin. Nung binanggit niya po ito, mga ginigiliw, alam nyo, maraming tagapagturo ng utusan ang nakarinig sa salita ito ng Diyos. Alam ko, naniniwala ko na alam ko nila na ang salita na ito ay matatagpuan sa Psalm 69:9. Pero, ang problema, ayaw nilang tanggapin ang mga salitang ito na namutawi sa bibig mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Ng mga sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa oras na yun ay propesiya na kinakanta ni David libong taon na po, daang-daang taon na po ang nakakalipas, mga ginigiliw. Nangyari po ito nung nagalit ang ating Panginoong Jesucristo. Nagalit po siya dahil ginawa po nilang marketplace ang harapan ng simbahan ng templo ng Jerusalem, na ang nagpasimuno sa mga gawain na ito, yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na ginawa niyo itong lunggan ng magnanakaw. Sabi niya po, nagbenta sila ng mga hayop,
Ginawa nilang negosyo, marketplace yung harapan ng templo ng Jerusalem at ang mga pasimuno dito ay walang iba kundi yung mga pare mismo ng Jerusalem, mga Giliw. No? Sila mismo ang may negosyo ng lahat ng ito. Sila ang nagbukas upang sa ganun ay gawing negosyo yung harapan mismo ng templo ng Jerusalem, mga Giliw. Kaya kung sinabi ng ating Panginoon Jesucristo ang mga kataga na ito, ang malasakit ko sa iyong templo, ang tutupok sa akin, ang papatay sa akin. Yun ang dahilan kung bakit ako papatay dahil sa aking pagmamalasakit sa iyong templo. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, mga Giliw. Kaya sinabi ko po kanina, ano ang nakapaloob na liwaga ng sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na malasakit niya sa templo na yun, mga Giliw, sa buhay ng isang Kristiyano, mga Giliw. In today's context, mga Giliw, hindi ang simbahan na to, hindi ang building na ito, mga Giliw, ang binabanggit ngayon ng ating Panginoon Jesucristo. This is just a building. Hindi porket aircon yung church mo, yung simbahan mo, mas magaling na yung pastor mo, mas maganda na yung katuruan ng pastor mo. Hindi dahil abong-abong na yung simbahan mo ay hindi na maganda yung katuruan ng pastor doon. Hindi po. Ang Diyos, hindi siya nakabase sa kagandahan ng simbahan, mga Giliw. Hindi po siya tumitingin sa simbahan, sa physical building, mga Giliw, kundi ang binabanggit ng Panginoon na templo ay walang iba kundi ang ating katawan. Because this is the temple of God. This is the Ark of Covenant. Ito ang kaban ng tipan ng Diyos. Yung ang nakabalot na hiwaga na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na tutubo ang pamatay sa Kanya dahil sa pagmamalasakit niya sa ating templo, mga Giliw, na ang templo na yun, walang iba kundi ang ating katawan, mga Giliw. Yun ang pinakamatinding kapayagan sa atin ngayon ng Panginoon. Dahil yung Ark of Covenant na yan, yung andun mismo sa loob ng templo na yun, na nilinisan ng ating Panginoon Jesucristo, mga Giliw, nawalan na po ng saysay, nawalan na po ng kabuluhan ang Ark of Covenant na yun nung nagkatawang-tawang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At bago siya umakyat sa langit, ipinagkaloob niya, ibinigay niya ang kanyang templo, na ang templo na yan, walang iba, kundi ang ating katawan, na ito ang ginagamit ngayon ng Panginoon para pananahan niya, mga Giliw. Yun ang hindi naiintindihan ng mga tagapagturo ng kautusan na ito. Kaya sabi ng Panginoon Jesucristo sa kanila, gibayin niyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo, sabi niya. Kinuha nila ng literal. Imagine 46 years of building this church. 4 na 6 na taon. 4 na 6. Hindi ako marunong sa Tagalog. 46 years of building the church. Gigibayin mo and within the duration of 3 days, itatayo mo ulit. Sabi ng mga tagapagturo ng kautusan ng mga kari na ito. Hindi nila naiintindihan ang sinasabi na ito ng ating Panginoon dahil ang salita na ito na binabanggit ng ating Panginoon Jesucristo, ito ay propesya ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay.
Ito ay pag-asa sa mga sumasampalataya at kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay, mga kinikilip. Na hanggang ngayon, marami pa rin Kristiyano ang hindi nakakaintindi ng mga katagang ito, mga kinikilip. Marami pa po. Hindi yung ipapakita mo yung pagsisisi mo, mga kinikilip, na luluhod ka sa harapan ng simbahan, ilalakad mo yung tuhod mo hanggang sa harap ng altar upang ipakita mo sa mga tao na ikaw ay nagsisisi. Hindi po yun ang ibig sabihin ng pagsisisi. Hindi po yun ang ibig sabihin ng repentance. Hindi po yun ang ibig sabihin ng pagsisisi. Pumasok ka sa kwarto mo, lumuhod ka, umiyak ka sa Panginoon, at huwag mo nang balikan yung kasalanan. Yun ang ibig sabihin mo. Lumuluhod ka, nilalagyan mo pa ng mga bubog yung tuhod mo, yung balatong, di ba? So many days, mga araw, babalik ka na naman ulit sa ginawa mong kasalanan. That is not repentance. Ibig sabihin, huwag mo nang balikan yung mga nakaraan sa buhay mo. Dahil isa ka ng bagong nilalang. Dahil yung katawan mo na yan, ginawa na yan na templo ng ating Panginoong Jesucristo. Your body is already the temple of God, mga Pilipino. Alam nyo, we attended a birthday sa kahapon, mga kinikiliw, no? Yung birthday mo kasi at the same time, Christening, sabi nila. Actually, hindi po yun baptism, kundi pagtatalaga po yun. Hindi po kasi nila maintindihan. Kasi ang baptism po, when you are already reached the age of prison, yun naiintindihan mo na yung kasalanan. Pero yung ganun, pagtatalaga po yun, biblically, hindi po yun baptism. So, may nakausap ko ako doon na isang mga edad 68 na po siya. Hindi ko po siya kilala, pero kilalang niya ako. No? Habang nag-uusap po kami, ang tawag ko na lang sa kanya, porket tagal ko na, bayaw. Sabi ko na sa kanya. Kasi nag-pressure na ako, na kilala ko siya. Tapos tinanong ko siya, bayaw, ilang taon ka na? Sabi ko, ang alam ko, magkaedad lang kami. Sabi niya, 67, sabi niya, 57? Hindi, 3 beses ko pa, maingay kasi yung mga naglalaro na bata. Sabi, inulit niya ulit, 67, pastor. Sabi niya, okay, 67. Akala ko, 57, sabi ko. Akala ko nga, 54, 55, 56 ka lang eh. Sabi ko sa kanya, hindi, 67. Sabi niya, hindi. Kasi nakikita mo kasi, bakas sa kanyang mukha na yung mukha niya, parang hindi siya dry. So, ibig sabihin, pag dry kasi yung mukha mo, marami kang bisyo. Kaya nagdraga yung katawan ng isang tao dahil sa bisyo. Kasi kinakain nung bisyo yung katawan natin. Lalo na pag sobra yung pag-inom mo ng alak, sobra yung paninigarilyo, siyempre masisira yung katawan mo. Marsaak, kunade, Ilocano, di ba? Marsaak. Ano bang sikreto mo? Sabi ko sa kanya. Alam mo, Pastor, when I was diagnosed of yung isang matinding sakit, nung 58 years old na ako, sabi niya, akala ko mamamatay na ako. Sabi ng doktor ko, dapat umiwas ka na sa bisyo. Sabi niya, iwasan mo yung mga ganito, yung mga ganitong pagkain, tapos diet ka, sabi niya. So, nung iniwasan ko, tinanggal ko na yung mga bisyo na yun, sabi niya. At
Ang ginagawa ko na rin, hindi na lang ako kumakain ng sobrang kanin, tapos gulay. Hindi rin ako kumakain ng kanin sa gabi. Hanggang ngayon, gumanda na yung katawan ko, lumakas na. So yun, nagbago yung kanya. At the same time, yung kwan natin kay Lord, sabi niya, wow, praise God, sabi ko. Kaya ang tao rin kung minsan, mga binigiliw, kung bakit sila maagang namamatay. Dahil inaabuso nila ang kanilang katawan. Dahil sa bisyo. Inaabuso ko nila. Sa pagkain, sa bisyo, kaya maaga silang namamatay. Di ba? Opo. Alam niyo sa amin, sa Pagestero, ang daming namamatay sa bisyo. Pagod ka na magtrabaho, alam mo, medyo mabigat na trabaho yung trabaho mo, tapos iinom ka ng alak, wala ka pang pulutan, mamamatay ka talaga. Di ba? Mamamatay ka talaga. Kasi sinisira mo yung binigay sa iyo na regalo ng Panginoon. At sa atin, na isang Kristiyano, ito ay templo. Templo ng Diyos. Kaya nga ito, ang ginagamit ng Panginoon, gamitin natin ang ating katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng mabuti. Sabi niya po, yun ang sinasabi niya sa Romans 12. Di ba? Yun ang sabi niya sa Romans 12. Romans 12 ba yun? Oh. Ito ang sabi niya dito, pamumuhay Kristiyano. Kaya nga, mga kapatid, sabi niya po sa Romans 12, alang-alang sa masaganang habag, masagana, full of blessing, grace, ng Diyos sa atin. Ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Offer your body as a living sacrifice, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba. This is the true worship. Yung gagamitin natin, yung katawan natin, sa pagpupuri sa ating Panginoon. Banal at kalugod-lugod. Use your body as a living sacrifice. Sabi niya mga pinigilid. Balikan po natin yung sinabi ko sa inyo kanina. Wala ang Diyos sa loob ng simbahan na ang pagkakalam ng marami ay mapanakag church kata. Sunday kata, mapangguman ni Karo di Basokong, tapos mabalik tutuman ay nagaramit di Baso. Ang akala nila, pagpasok nila sa loob ng simbahan, sa physical building na ito, mahuhugasan na daw yung kasalanan nila. Diba? Yun ang pagkakaintindi po nila, mga ginigilid. Hindi po. Wala ang Diyos sa loob ng simbahan. Wala po. This place, ang lugar na ito, dito lang tayo nagkakatipon upang magpalakasan. Nasaan ang Panginoon? Nasa kalagitnaan ng 2 o 3. Diba? When 2 or 3 persons gathered in my name, I am in the midst of them. Kung dadalawa tayo, pinag-uusapan natin ang Panginoon. God is already with us. Andun na siya sa ating kalagitnaan. Kaya kayong mga mag-asawa, gawin niyo po itong bisyo sa buhay niyo. Yun ang ginagawa namin mag-asawa. Araw-araw, may time na nagtatampuhan kami, nag-aaway. Normal lang kasi sa Kristiyano nga, sa totoo lang. May time na nag-aaway talaga kami ng asawa ko. Pero, at the end of the day, alam niyo sa Kristiyano, nabit lang nagbaot kung tumutak, no? Pakawantan ko ng tumangin. Kasi hindi ka Kristiyano na tuloy-tuloy, kahit isang buwan na walang imikan, walang tibuan. Pero ang Kristiyano, hindi gano'n.
dapat may pagpapakumbaba. One should find an outlet so as to maintain the equilibrium or balance. Dapat may magpapakumbaba ang isa sa inyo. Kasi kung walang magpapakumbaba sa inyong mag-asawa, marurumi ang pamilya nyo and even your children. Kasi ang mga anak natin, tinitignan nila tayo bilang ehemplo sa kanila. Diba? Tayo ang ehemplo sa kanila, mga binigilan. Diba? So, balikan ko po. Paglabas natin dito sa templo na ito, close na ito. So, naiwan si Lord dito. Awanin, nabati na putuhin. Ano ang putin kinainin? Mabalin yung pagramit ni Pastor Tapos gaya. Hindi. Kaya nga ginawa niyang templo ang ating katawan Kaya dito siya nananahan. Wala tayong maitatago sa kanya, mga kaibigan. Because this is the temple of God. Yun ang sinabi niya sa 1 Corinthians 6:19 yata yun. Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Sabi niya po, mga kaibigan. Kaya sabi niya dito, no? Balikan po natin yung malasakit ng ating Panginoong Jesucristo sa templo na yon. Na physical temple, mga kaibigan. Yun ay simbolismo yun sa ating ngayon na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Na yung templo na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo dito, na kanyang pinagmamalasakitan yung templo natin. Kaya nga siya ipinako sa krus Dahil sa kanyang pagmamalasakit sa ating makasalanang katawan. Diba? Dahil sa kanyang pagmamalasakit sa atin na isang marumi at makasalanan, yun ang tumupok sa kanya. Yun ang kadahilanan ng kanyang kamatayan sa krus. Ialay niya ang kanyang buhay upang sa ganon mapawi ang galit ng Diyos sa kanyang mga nilikha at ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang naging tagapamagitan sa Ama upang sa ganon makarating po tayo sa ating Panginoong Diyos, mga ginigiliw. Opo. Yun ang kadahilanan kung bakit naging tao ang Diyos. Kasi kung bumaba siya na Diyos, walang mabubuhay kahit isa sa atin. Ang buhay natin parang ipis lang. Kaya naranasan niya nauhaw. Naranasan niya nagutom. Naranasan niya kung ano ang nararanasan ng isang tao. Siguro, ay kastigay ang tibiyag ti tao kung na po sa Kristo nariga. Kaya siya nagkatawang tao. Diba? Kasi, banal siya Hindi niya pwedeng ko kayo i-compare yung sarili niya sa atin. Hindi niya pwedeng ihambing yung sarili niya sa atin dahil bulok na bulok tayo, marumi tayo sa kanya, mga ginigiliw. Walang malinis, wala. Isa lang, sabihin ko sa inyo. Iisa lang ang nagkatawang tao na walang dungis na kasalanan, walang iba, kundi ang Espiritu ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Yung mga apostol, makasalanan din sila. Pero namuhay sila ng katuwiran dahil sa pananampalataya nila sa ating Panginoong Jesucristo. Si Maria, makasalanan din babae yun, pero namuhay siya ng katuwiran dahil sa kanyang pananampalataya, sa kanyang ibinigay ng Diyos na pananampalataya niya sa ating Panginoong Jesucristo. Kung matatanda nyo, nung naipapa ang Panginoong Jesucristo, hindi na niya tinawag na ina ang ibinigay ng Diyos na ina niya. Babae, sabi niya kay Maria, narito ang iyong anak. Itinuturo niya si John the Baptist na si John the Beloved na siya ang nag-alaga ng kanyang ina. Meron pang sinabi ang Panginoon Jesucristo, ang aking ina at kapatid ay kayo.
dahil kayo ang nakikinig sa aking salita, sabi niya. Diba? Dahil kayo ang nakikinig sa aking salita, mga Pilipino. Diba? Kunti na lang po. Kaya sabi niya dito sa 21, John 2:21, ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na ang sinasabi niyang ito at sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus na yung templo na yun ay ang kanyang katawan. Diba? Yung katawan na yun ang kanyang binabanggit na mga Biblia. Alam nyo, no? Alam nyo yung Ark of Covenant, balikan ko yun, konti lang po. Yung Ark of Covenant na yun, na sumisimbolo noon ng kapangyarihan ng Diyos. Diba? Sabi ko, napawalang bisa yun. Pwede ka nang pumasok sa Sinus Hebrew. Pwede ka nang pumasok sa kaloob-looban ng templo na yun dahil napawalang bisa na yun. Ang nagpawalang bisa ng kabal ng tipan na yun ay walang iba kundi ang ating Panginoon si Kristo. Nung siya'y umakyat sa langit, ang kapangyarihan ng kabal ng tipan na yun nung namatay at muling nabuhay ang ating Panginoon si Kristo, iniwan niya ngayon ang kanyang kabal ng tipan sa atin. Kaya yung kanyang kabal ng tipan, the Ark of Covenant of God is our body. Mga ginggil. We are the Ark of Covenant of God. We are the carrier of the Holy Spirit. Kasi hindi mo nakikita yung Holy Spirit eh. We are now carrying the Holy Spirit of God. We are the carrier of the Holy Spirit. Naglilipin mo tayo na. Because we are the temple of God. Magandang umaga po sa ating lahat. I hope you are being inspired sa salita na ito ng Panginoon. Tinatawagan ko na po si Joy. Wala siya. Okay. It's time to give our tithes and offering. Then tinatawagan ko na po ang music team. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless everyone.
your word. Hallelujah. Father in heaven, we thank you, Father. We thank you, Father, for building the temple in us, Lord. Thank you for the Holy Spirit living in us. Thank you for the love. Thank you for the cross. Thank you for the nail-pierced hand. Thank you for the strife, Father. Thank you for your life you have given us, Jesus. Father, words are not enough, Lord God. Kulang ang aming salita upang pasalamatan ang iyong ginawa sa puso. There's no word, perfect words, Lord, to describe, Father, how grateful we are, Lord. Lord, here I am offering our life, offering ourselves to you, God. Lord, help us not to ruin the temple that you have built in us, Jesus. But Lord God, help us to keep building, Father. To keep building the temple that you have entrusted to us. Help us, Lord God, Jesus, to go back, Father, into the very purpose, Father, that you have given us, Lord. The very design of your temple, Father, that you have built in us. Hallelujah, Jesus. Yes, Jesus. Help us, Father, to keep moving, to keep serving, Lord God, to keep building the faith that we have in you, Lord Jesus. Help us not to be ruined, Father, sa mga nangyayari sa mundo ito, Panginoon ko. But Lord God, help us, Lord God. Help our feet, Father, to keep forward in your kingdom. Help our hands, Father, to do the things, Father, that pleases you, Holy Father. Help our eyes, Father, to see things na nakalugod lang sa'yo. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Patuloy ka, Panginoon, na manahan sa amin, Panginoon. Patuloy, Panginoon ko, yung banal na Espiritu na manahan sa amin, Panginoon. As David said, Father, let not your spirit depart from me, Lord. At kung meron man, Panginoon, talaga, Panginoon ko, na sasabihin ko sa mga ganito, Lord God, hallelujah, let your spirit, Father, stay in us, Lord Jesus. Because, Father, it is only your Holy Spirit that we can do things, Father.